Jonas, bakit? Minahal kita ng sobra pero bakit mo to ginawa sa akin? Mahinang bulong ni Mireya sa sarili niya. Hindi niya na kaya. Pakiramdam niya, puputok na ang puso niya sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Mabilis ang hakbang ni Mireya. Hilamang luha sa kanyang mga mata na nagmamadali siyang subakay ng kanyang kotse. Gusto niyang mapag-isa. Pakiramdam niya sa sabog ang puso niya sa sobrang sakit. Pagkatapos ng start ni Mireya ang makina ng sasakyan, hindi na muna siya nag-drive paalis. Pakiramdam niya lutang siya dahil sa sobrang sakit. Gusto niyang umiyak na muna. Gusto niya na munang pagaanin ang kalooban niya. Jonas, Jonas, mahal kita. Mahal kita eh. Muli niyang sambit sa kabila ng pagtangis. Hinampas-hampas niya pang manibela ng sasakyan gamit ang dalawa niyang kamay. Walang pagsidla ng sakit na nararamdaman ng puso niya sa sandaling ito. Halos 15 minutos din siya sa loob ng kotse na walang ibang ginawa si Mireya kung hindi ang umiyak bago niya pinasibad ang kanyang sasakyan. Ilang saglit lang laman na siya ng abalang kalsada. Jonas, ano pa bang kulang? Bakit mo ko nagawang lokohin? Patuloy sa pag-iyak si Mireya habang patuloy sa mabagal na pagtakbo ang sasakyan. Ang makeup na maayos na nakalagay sa kanyang mukha ay tuluyan ng nabura dahil sa kanyang luha. Minahal niya si Jonas na higit sa kanyang sarili. Nagbabalak na din silang magpakasal pero bakit? Bakit siya nito nagawang lokohin? Bakit? Dahil mag-isa lang naman siya sa loob ng sasakyan, walang pag-alinlangan na umatungal siya ng iyak. Sobrang sakit. Sobrang sakit. Nasa ganon siyang wisyo nang marinig niyang pagtunog ng kanyang cellphone habang nakatutok ang mga mata niya sa kalsada. Kinapaka pa niyang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bag at nang mahawakan niya yun. Kaagad niyang sinagot ang tawag para lang makaramdam ng pagkadismaya nang mabosesan niya ang nobyo niyang si Jonas. Mahal, nasan ka na? Nakaalis na din si Rovan, pwede bang bumalik ka dito sa opisina ko? Kaagad na sagot nito sa kabilang linya. Isang malungkot na ngiti ang kumawala sa labi ni Mireya bago siya sumagot. Jonas, maghiwalay na tayo. Mahina niyang sambit. Mula sa kabilang linya, wala sa sariling naitulak ni Jonas ang babaeng kanina'y katalik niya lang. Nakaupo na naman kasi sa kandungan niya to at nag-uumpisa na naman siyang painitin. Ang kanyang sekretarya na si Leticia, nasintigas yata ng bato ang kokote. Sinabi na magtrabaho na muna sila pero wala nang ibang ginawang babaeng ito kundi ang lumingkis sa kanya. What? Mireya, mahal, is it a joke? Kung ito man ay siyang biro, hindi nakakatuwa. Hilaw ang ngiti sa labi na wika ni Jonas sa kanyang nobya. Mahal niya si Mireya, pero gustong gusto niya din itong sekretaryang kasama niya ngayon. 3 taon na niyang girlfriend si Mireya, samantalang halos 2 taon naman ang relasyon nilang dalawa ni Leticia at nahulog siya dito dahil nung una niya itong ginalaw ay virgin pa. Hanggang sa regular na lang sa kanilang magtali kahit saan sila abutan ng init. Mapa sa kotse man, opisina o hindi kaya kahit sa sarili niyang kondominium. Kahit saan basta makaraos lang sa init ng katawan si Mireya naman kasi napaka-conservative. Hindi nito maibigay-bigay ang pangangailangan niya bilang isang lalaki. Gayunpaman alam ni Jonah sa sarili niya na mahal niya si Mireya at ito ang gusto niyang maging asawa balang araw. Pero siya ngayon masaya din siyang nakikipaglaro sa kanyang sekretarya kaya hindi niya ito kayang iwasan. Tamang narinig mo, maghiwalay na tayo. Seryoso at walang kagatol-gatol na bigkas ni Mireya. Masakit sa kanyang makipaghiwalay sa boyfriend niyang si Jonas. Kaya lang wala siyang magagawa. Nagloko ito at ayaw niyang maging martir. No, hindi ako papayag, Mireya. Mahal, sabihin mo sa akin, may nagawa ba akong kasalanan? Bakit parang may tantrums ka yata ngayon? Nasaan ka na ngayon? Pupuntahan kita. Seryosong sagot naman ni Jonah sa kanyang nobya pero ang mga mata niya nakatutok sa dibdib ng kanyang sekretarya. Nilalandi na naman kasi siya nito. Nakakatlabi na para bang nangaakit. At saka ano bang nangyayari kay Mireya? Huwag nitong sabihin na nakita nito kaninang mga hindi dapat makita dito sa loob ng opisina niya. Shit, hindi pwede yun. Hindi niya kayang mawala sa kanyang nobya. Hindi na kailangan. No more looking back, Jonas. Hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Mireya dahil sumalpok ng kotse niya sa isa pang kotse na nasa harapan niya. Huli na para maapakan ng brake, kaya naman sunod na ramdaman ng dalaga ay ang pagkabagok ng kanyang ulo sa manibela ng sasakyan, kasabay ng pagdilim ng buong paligid. Samantalang dinig na dinig naman ni Jonas ang ingay na nagmumula sa kabilang linya.
Hello? Hello? Mireya? Huwag kang magbiro ng ganyan. Sumagot ka! Taranta niyang bigkas pero hindi na nagsalita pa ulit ang dalaga. Muli niya itong tinawagan pero hindi na din ito sumasagot pa. Lalong nakaramdam ng takot si Jonas. Kaagad siyang napatayo mula sa pagkakaupo't mabilis na naglakad palabas ng opisina. Diretso siya sa parking area. Habang hindi niya namalayan pa na kaagad din namang sumunod sa kanya si Leticia. Jonas, darling, ano nangyari? Akala ko ba? I think may masamang nangyari kay Mireya. Tapusin mo na mga reports na pinapatapos ko sa'yo. Seryosong wika naman ng binata sa dalaga niyang sekretarya. No, hindi pwede. Tutulong ako sa paghahanap sa girlfriend mo. Boss Jonas, we are playing lang naman, hindi ba? Lahat na namamagitan sa ating dalawa iinit lang ng katawan. Kaya walang dahilan para magselos sa akin ng girlfriend mo. Nakangiting wika ni Leticia sabay dukwang nito kay Jonas at binigyan niya ito ng malutong na halik sa labi. Yes, laro lang ang lahat at hindi dapat seryosohin. Besides, never ko nakita kay Maria ang pagdududa. Baka mainit lang ang ulo niya kaya siya nakipaghiwalay sa akin kanina. Nakangiting sagot naman ni Jonas sa dalaga. Hindi niya na napansin pang kislap ng tuwa sa mga mata ni Leticia. Pagkatapos niya sabihin ng katagang iyon. Masakit ang buong katawan at may benda sa ulo. Yun ang unang naramdaman ni Mireya sa pagmulat niya ng kanyang mga mata. Akmang babangon na sana siya nang bigla na lang siyang pigilan na kung sino nang ibaling niya ang kanyang tingin. Ay kaagad na sumalubong sa paningin niyang mga kaibigan niya sila Jasmira at Devon. Ano nangyari? Nagtataka niyang tanong sa kanyang mga kaibigan. Nagkatitigan pang dalawa bago sumagot. Naaksidente ka. Binangga mo sa sakyang nasa harapan mo. Mabuti na lang talaga't maliban sa galos at bukol sa ulo, wala nang iba pang problema sa katawan mo. Si Devon nang sumagot. Isa itong doktor at hindi nakakapagtaka kung bakit to the rescue kaagad to sa kanya. Naaksidente ako? Paano nangyari yun gayong maingat naman ako magmaneho? Seryoso niyang tanong sa kaibigan. Napakapapa siya sa kanyang ulo at hindi niya mapigilan mapangiwi nang maramdaman niyang pagkirot sa bahaging yon. Isipin mo kung ano nga bang nangyari. Naku, ikaw Mireya ha. Sa susunod mag-iingat ka na. Mabuti na lang talaga't may mga nag-rescue sa'yo na pogi kaya hindi ka napuruhan. Nagliyab kasi ang kotse mo at kung hindi ka kagad na ilabas sa loob, baka naging tostadong virgin ka na. Pabirong sagot ni Jasmira sa kaibigan. Samantalang bigla namang nanahimik si Mireya. Pilit niyang iniisip kung ano nga bang nangyari bago ang aksidente at nang maalala niyang panluloko ng kanyang boyfriend, hindi niya na mapigilan pang maluha na siyang nakita naman ng kanyang mga kaibigan. Teka lang, ano nangyayari? Umiiyak ka ba? Naalala mo ng dahilan kung bakit ka? Yes, naalala ko na. Niloko ko ni Jonas. Mahinang sambit ng dalaga sa kanyang mga kaibigan. Gulat naman na nagkatitigan ng dalawa bago nakasagot. What? I mean, paano nangyari yun? Imposible naman yata yan, Mireya. Saksi kami kung gaano kakamahal ni Jonas. Si Devon ang unang sumagot. Hindi imposible ang lahat-lahat dahil huling-huli ko siya. Nadatnan ko siyang katalik ang sarili niyang sekretary sa loob ng kanyang opisina. Umiiyak ng sambit ni Mireya sa mga kaibigan niya. Muling nanumbalik ang sama ng loob na nararamdaman niya kani-kanina lang. Ang walang hiyang yun, peste siya. Nagawa pa talaga niyang lokohin. Galit na wika ni Devon. Nakikita na sa mga mata nitong galit kaya kagad na rin itong hinawakan ni Jasmira para pakalmahin. Hey, relax! Kung makariak ka naman dyan, akala mo ikaw ang niloko eh. Natatawang saway nito sa kaibigan. Ano ka ba? Kung niloko niya si Mireya, damay na din tayo dun. Kulang na lang na lumabas tayo sa isang puwerta para masabing magkapatid tayo, no? Yamot na sagot ni Jasmira dito. Lalo namang napaiyak si Mireya dahil sa mga narinig niya mula sa kanyang mga kaibigan. Hindi siya makapaniwala na dadamayan siya ng mga ito ngayon. Huwag ka nang umiyak, Mireya. Ang mga manlolokong tao hindi dapat pinag-aaksayahan ng luha. Hindi lang siya nag-iisang lalaki sa balat ng lupa. Pang-aalo ni Jasmira sa kaibigan niya, samantalang si Devon naman ay kusa na nitong pinunasan ng luha sa mga mata ng kaibigan na sawi sa pag-ibig. Masakit ang malamang niloko niya ako, pero tama kayo, kailangan ko tanggapin ang katotohanan na hindi na kami pwede. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin. Umiiyak na wika ni Mireya sa mga kaibigan niya. Tama yan, maganda yan Mireya.
Hindi ka dapat paapekto. Lalaki lang siya at marami dyan na pwedeng ipalit sa kanya. Sagot naman kaagad ni Jasmira. Hinawakan pa nitong kamay ng kaibigan para maiparamdam niya ditong nandito lang sila na handang dumamay sa lahat ng oras. Hanggang sa sabay silang napatingin sa pintuan ng silid dahil bigla na lang bumukas yun at hindi maiwasang magulat ni Mireya nang masilayan niyang taksil niyang nobyo. Lalo nagdagdagan ang galit sa puso niya dahil isinama pa talaga nitong sekretarya nito na kanina lang ay katalik nito at kung makaasta ngayon sa harapan niya, akala mo'y walang ginawang pagkakamali. Mireya, kamusta? Ano nangyari? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo sa akin. Nag-aalalang tanong ni Jonas sa kanyang nobya. Pigil naman ni Mireyang mapataas ng kilay. Ang galing magkunwari ng lalaking to. Hindi niya nga alam kung totoo ba talagang nag-aalala ito sa kanya. Manloloko. Pero hindi. Hindi siya papayag ng ganun-ganun na lang. Niloko siya nito kaya bakit nga ba hindi niya din tulukohin ngayon? Lintik lang ang walang ganti. Sino ka? Malamig at puno ng pagtataka sa boses ni Mireya. Natanong sa kanyang nobyo. Pagkagulat naman ng kaagad na rumihistro sa mukha ni Jonas. Nagtataka siyang napatitig sa mukha ng kanyang kasintahan na si Mireya habang tahimik lang sa tabi niya si Leticia. Nakikiramdam habang may mumunting-ngiting nakaguhit sa labi. Samantalang sina Devon at Jasmira naman ay nagulat din. Sabay pa silang napatingin kay Mireya na noon ay walang nababasa na kahit na anong emosyon sa mukha nito. Hindi ka nakakaalala? Hindi mo ko naalala? Nagtatakang tanong naman ni Jonas sa kanyang nobya. Yes, hindi siya nakakaalala kahit kaming mga kaibigan niya. Hindi niya din maalala. I think may temporary amnesia si Mireya dahil sa nangyaring aksidente. Seryosong wika naman ni Devon. Alam niyang maniniwalang mga to dahil isa siyang doktor. Gets niya na din kung anong nais ni Mireya na mangyari. Kaya sasakyan nila itong dalawa ni Jasmira ngayon. Abat, matalik yata silang magkaibigan. Kabisado nilang ugali ng isa't isa at ang ganitong mga bagay ay sisiw lang sa kanila. Matalik silang magkaibigan at nagdadamayan sila sa lahat ng oras. Sino ba kayo? Mga kaibigan ko ba kayo? Kunwari muling tanong ni Mireya sa mga bisita. Kami? Mireya, ako lang naman ang boyfriend. I mean, siyang boyfriend mo. Seryosong wika ni Jonas sabay turo sa kakapasok lang na si Rovan dito sa loob ng kwarto. Yes, si Rovan na naman. Ang bilyonaryong si Rovan na nagmamay-ari ng hospital kung nasa siya ngayon. Ang Rovan na kanina lang ay basta na lang siyang hinalikan. Ang Rovan na naging saksi sa panloloko ni Jonas sa kanya kanina. Ang bastos na si Rovan. Paano nagawang ituro ni Jonas ang sarili niyang kaibigan bilang nobyo niya? Ganun na ba ito kawalang hiya para gawin ito sa kanya? Pinapaniwala siya sa isang kasinungalingan sa pag-aakala na may amnesia siya? Samantalang pagkagulat naman ng kaagad na rumihistro sa mukha ni Rovan, hindi niya kasi akalain. Nituturo siya ni Jonas bilang nobyo ng sarili nitong girlfriend. Boyfriend ko siya? Pero bakit nandyan siya? I mean, love, hindi ka ba lalapit sa akin? Kahit na nagulat si Mireya sa sinabi ng sarili niyang nobyo, nakabalik naman kaagad siya sa wisyo. Dahil gusto yata ng maloloko niyang boyfriend si Jonas ng laro, pagbibigyan niya to. Madali lang naman siyang kausap eh. Actually, hindi naman masamang maging boyfriend si Rovan. Kung yaman ang pag-uusapan, mas mayaman to kumpara kay Jonas. Galing ito sa matinong pamilya at nag-iisang anak at tagapagmana ng lahat ng negosyo ng mga Salvatierra Corporation at Di Salvatierra Construction Incorporated. Samantalang si Jonas naman ay seryosong tinitigan si Rovan. Nangungusap ang mga mata nito sa kaibigan na sana'y pumayag to. On the spot kasi ang desisyon niyang ito eh. Hindi niya napaghandaan at dahil gusto niya din naman na maging malaya kahit saglit lang sa relasyon nilang dalawa ni Mireya. Kaya niya ito ginawa. Isa pa nagrereklamo na itong si Leticia. Minsan na din kasi nitong inopen up sa kanya. Nitigil na daw nilang kanilang explicit relationship pero hindi siya pumayag. Nangako siya na gagawa siya ng paraan at ito na nga yun. Kahit may isang buwan lang, pagpapanggapin niyang kaibigan niyang si Rovan bilang boyfriend ni Mireya. Alam niya naman na imposibleng magustuhan ni Rovan si Mireya. Mataas ang standard nito pagdating sa babae at hindi pasado doon si Mireya. Pare, mahinang boses na wika ni Jonas sa kaibigan. Hinilan niya pa ito palabas ng kwarto para makapag-usap sila ng maayos. Ano to? Anong ibig sabihin nito?
Alam mo ba kung anong ginagawa mo, Jonas? Seryoso at mahinang boses na tanong ni Rovan sa kaibigan. Alam ko masyado kang abalang tao, pero sorry naman pare. Alam kong ligtas sa'yo ang nobya ko, lalo na't para sa'yo, isa lamang siyang simpleng babae na never mong magugustuhan, hindi ba? Nakangiting sagot naman ni Jonas sa kaibigan niya. Hindi pwedeng tumanggi ito. Hindi din siya papayag na mabulilyaso ang plano niya. Isang buwan lang naman eh. After 1 month, hiwala niya na si Leticia at babalikan niyang nobya niyang si Mireya. Tutal, ito talagang mahal niya eh. Si Mireya talaga ang gusto niya. So, anong deal? Seryosong tanong ni Rovan sa kaibigan niya. Walang nababasang emosyon sa mga mata niya. Narinig mo naman siguro kanina, hindi ba? May amnesia si Mireya. Kaya pwede bang ikaw na lang munang maging boyfriend niya? 1 month. 1 month at pagkatapos nun, babalik na kami siya dati. Nakangiting sagot ni Jonas sa kaibigan niya. Are you sure about this pare? Once na pumayag ako, anong mapapala ko? Salubungang kilay na tanong ni Rovan sa kaibigan. Wala pa akong maisip na ibibigay sa'yo na kapalit, pero magpapanggap ka lang naman, hindi ba? Hindi mo siya hawakan. Hindi ka din pwedeng lumagpas sa boundary, pare. Babantayan mo lang siya para sa akin. Tutal naman ngayong buwan ng kaarawan ko, regalo mo na lang to sa akin. Nakangising sagot ni Jonas sa kaibigan niya. Siyang makahulugang ngiti ang gumuhit sa labi ni Rovan bago tumango. Okay, payag ako. We are not friends for nothing, pare. Nakangising sagot ni Rovan at walang sabi-sabing huli itong binuksan ng pintuan ng private room kung nasaan nandoon si Mireya at pumasok sa loob. Diretso siya sa higaan ni Mireya para kumasayin ng babaeng simula ngayong araw ay girlfriend niya na. Han, anong nangyari? Bakit ang tagal mo? Malambing na kaagad na tanong ni Mireya kay Rovan. Pasimple pa siyang napasulyap sa boyfriend niya na si Jonas na noon ay nakaangkla na ang braso sa bewang ng sekretarya nito. So paniwalang paniwala ang gago na may amnesia siya at gustong iladlad sa lahat ang relasyon nito sa sariling sekretarya. I am sorry Han, bigla kasi akong hinila sa labas nitong si Jonas eh. Akala ko kung anong importanteng sasabihin, yun pala, hihiramin lang isa sa mga sports car ko. Nakangiting sagot naman ni Rovan sa dalaga. Naupo siya sa visitor's chair sa tinawakan ng kamay ni Mireya. Samantalang tahimik lang din na nakamasid si Jonas. Malaki ang tiwala niya kay Rovan, alam niyang magiging professional ito sa kanyang pakiusap. Hindi ito gagawa ng kahit na anong bagay na makakasira sa pagkakaibigan nila. Talaga bang ikaw ang boyfriend ko? Malambing naman na tanong ni Mireya sa lalaki. Gusto niya ding subukan kung hanggang saan ang kaya nitong pagpapanggap. Kilala niya itong si Rovan pero bihira niya lang itong makita. Dinig niya na mailap ito pagdating sa mga social gatherings. Bihira lang din itong makita in public. Pero wag ka, saksakan naman kasi talaga ng gwapong lalaking ito at nang muling sumagi sa isipan niya. Ang halik na pinagsaluhan nila sa mismong opisina ni Jonas, hindi niya mapigilan na makaramdam ng pangiinit. Bigla siyang napaiwas ang tingin kay Rovan. Ramdam niya rin kasi ang init na nagmumula sa kamay nito habang nakahawak din to sa kamay niya. Of course. Bakit? Nagdududa ka ba sa akin? Han, naalala mo lang na nawala at hindi ang puso mo. Damhin mo dahil bagong aksidente. Ramdam ko kung gaano mo ako kamahal. Nakangiting sagot naman ni Rovan sa dalaga at walang pag-alinlangan na binigyan siya ng magaan na halik ng dalaga sa noo. Samantalang kaagad naman nalaki ang mga mata ni Jonas sa gulat. Hindi niya kasi inakalang harap-harapang halikan ng kaibigan niya si Rovan ang kanyang nobya sa noo. Sinabi nang huwag lumagpas sa boundary. Pero ano tong ginagawa ni Rovan? Bakit parang nakalimutan na yata ang pinag-usapan nila kanina sa labas? Wala pang 10 minutong deal pero nakaisang puntos kaagad si Rovan kay Mireya. Shit, hindi maari yun para kay Jonas. Nagsiselo siya. Kung talagang ikaw ang boyfriend ko, iuwi mo na ako Han. Ayaw ko na dito. Gusto ko na umuwi kasama ka. Malambing ang boses na wika naman ni Mireya kay Rovan. Ano kaya ang mangyayari ngayong isang pagpapanggap ang nangyayari sa pagitan ni Mireya at Rovan? Hanggang saan kaya magagawang magpanggap ni Mireya na may amnesia siya gayong kilala niya ang ugali ni Rovan? Dahil kaya sa ginawang harap-harapang pagtanggi ni Jonas kay Mireya, dito na ba matatapos ang pag-ibig ni Mireya para sa nobyo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.